Maraming mga digmaan sa kasaysayan ang naaalala dahil sa kanilang matinding epekto sa mundo, tulad ng World War I at World War II. Gayunpaman, mayroon ding mga digmaan na sa kabila ng kanilang epekto sa mga lipunan at rehiyon ay madalas na hindi nabibigyan ng sapat na pansin at halos hindi na maaalala ng mga karaniwang tao. Ang mga forgotten wars na ito, bagamat bihirang banggitin sa mga aklat ng kasaysayan, ay nagdala ng malalim na pagbabago sa mga bansa. Kung kaya't sa video na ito, ating tatalakayin ng 10 digmaang naganap na nakalimutan na ng karamihan sa mga tao na may mahalagang papel sa kasaysayan ng kanilang mga bansa at rehiyon. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, the Korean War. Ang Korean War na naganap mula June 25, 1950 hanggang July 27, 1953 ay madalas na tinutukoy bilang the Forgotten War o nakalimutang digmaan dahil sa kakulangan ng atensyon na natanggap nito kumpara sa World War II at Vietnam War. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito tinawag na Forgotten War ay dahil nangyari ito sa pagitan ng dalawang mas kilalang digmaan. Ang World War II ay nagtapos 5 taon bago nagsimula ang Korean War at ang Vietnam War ay nagsimula 2 taon pagkatapos nito. Dahil dito, ang Korean War ay hindi gaanong napansin at hindi rin gaanong nabigyan ng pansin sa media at sa publiko. Ang digmaan ay nagsimula ng lusubin ng North Korea ang South Korea na nagdulot ng pakikialam ng United Nations na pinangunahan ng United States upang suportahan ng South Korea. Sa kabilang banda, sinuportahan ng China at ng Soviet Union ang North Korea. Ang digmaan ay nagtapos sa isang armistice o tigil putukan, ngunit hindi ito nagresulta sa isang formal na kasunduan ng kapayapaan. Kaya teknikal na hindi pa natatapos ang digmaan hanggang ngayon. Ang kakulangan ng isang malinaw na tagumpay at ang patuloy na tensyon sa Korean Peninsula ay ang rason kung bakit ito tinutukoy na Forgotten War. Sa kabila ng malaking bilang ng mga namatay at ang malalim na epekto nito sa geopolitika, ang Korean War ay nananatiling isang digmaan na madalas nalilimutan sa kasaysayan. Samantala, ang mga sundalo na lumaban dito ay madalas hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala at ang kanilang mga sakripisyo ay hindi gaanong naaalala. Ang digmaan ay nagdulot ng malaking pinsala sa parehong North at South Korea at ang mga sugat na dulot nito ay patuloy na nararamdaman hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang Korean War ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan na dapat bigyang pansin at pag-aralan upang mas maunawaan ang mga komplikadong relasyon sa pagitan ng mga bansa sa Korean Peninsula at ang epekto nito sa international politics. Number 2, the Secret War in Laos. Ang Secret War sa Laos na kilala rin bilang Laotian Civil War ay isang madilim at madalas na nakakalimutang bahagi ng kasaysayan ng Cold War. Naganap ito mula 1964 hanggang 1973 kasabay ng Vietnam War na involve ang mga Pathet-Lao Communists at suportado ito ng North Vietnam at Soviet Union laban sa Royal Lao Government, samantala suportado naman ng United States at Thailand ang gobyerno. Ang Central Intelligence Agency o CIA ng United States ay nagsagawa ng mga lihim na operasyon sa Laos bilang bahagi ng kanilang patakarang containment upang pigilan ang paglaganap ng komunismo sa Southeast Asia. Isa sa mga estratehiya ng CIA ay ang pagsuporta sa mga anti-communist forces, kabilang ang mga Uhong na isang etnikong grupo sa Laos na pangunahing naging kaalyado ng United States. Sa ilalim ng pamumuno ni General Vang Pao, ang mga Hmong ay naging pangunahing ground forces na lumaban sa Pathet-Lao at sa North Vietnamese forces na umatake sa Laos. Sila ay binigyan ng armas, pagsasanay at logistical support ng CIA. Ang United States ay naglunsad ng isang malawakang kampanya ng pambobomba na naghulog ng tinatayang 2 million tons ng mga bomba sa Laos. Dahilan kung bakit itinuturing ang Laos na pinakanabombahang bansa sa kasaysayan. Samantala, tinatayang libu-libong tao ang namatay at 1/4 ng populasyon ng Laos ang napilitang umalis mula sa kanilang mga tahanan. Hanggang ngayon, marami pa ring unexploded ordnance sa Laos na patuloy na nagdudulot ng panganib sa mga residente. Ang digmaang ito ay hindi gaanong kilala sa labas ng Laos at hindi madalas na itinuturo sa mga paaralan sa United States. May mga initiatives tulad ng Legacies Library na naglalayong itala at ipreserba ang kasaysayan ng Secret War upang hindi ito makalimutan. Ang Secret War sa Laos ay isang halimbawa ng mga digmaang hindi gaanong napapansin, ngunit may malalim na epekto sa mga apektadong komunidad. Ang kasaysayan ng digmaang ito ay mahalagang bahagi ng pandaigdigang kasaysayan na dapat kilalanin at alalahanin upang maiwasan ang
ng mga katulad na trahedya sa hinaharap. Number 3, the Chaco War. Ang Chaco War na nagsimula noong 1932 hanggang 1935 ay isang halos hindi na maalala ngunit matinding digmaan sa pagitan ng Bolivia at Paraguay na naganap sa isang tuyo at mapanghamon na rehiyon ng Gran Chaco. Bagaman tinaguriang isang forgotten war, ang Chaco War ay nagdulot ng napakalaking sakripisyo at pagkatalo para sa parehong bansa. Ang pangunahing dahilan ng digmaan ay ang labanan sa pag-angkin ng Gran Chaco na pinaniniwalaang mayaman sa langis na isang mahalagang likas na yaman noong panahong iyon. Para sa Bolivia, ang Gran Chaco ay hindi lamang isang pinagkukunan ng likas na yaman, kundi isa ring potensyal na daan patungo sa Paraguay River na magbibigay ng akses sa karagatan at makakatulong na bumawi sa kanilang ekonomiya matapos ang pagkatalo sa War of the Pacific. Samantala ang Paraguay, bagaman maliit na bansa, ay hindi nagpaawat at nagpatuloy sa kanilang pag-angkin sa rehiyon. Ang labanan ay naging matindi at ang Bolivia at Paraguay ay parehong nagsakripisyo ng libu-libong sundalo hindi lamang sa labanan kundi pati na rin sa mga malupit na kalagayan ng kalikasan gaya ng init, gutom at sakit. Ang Bolivia, bagaman may mas malaking hukbo at mas modernong kagamitan ay natalo dahil sa kakulangan sa pagiging pamilyar sa mahirap na kalupaan. Samantala nagtagumpay ang Paraguay dahil sa kanilang mga sundalong sanay sa rehiyon at may mga epektibong estratehiya. Sa kabila ng kanilang pagkapanalo, hindi nakuha ng Paraguay ang inaasahang kayamanan mula sa Chaco sapagkat walang natagpo ang malaking reserbang langis doon. Sa huli ang digmaan ay nagtapos noong 1935 kung saan halos 75% ng Chaco ang napunta sa Paraguay. Gayunpaman ang digmaang ito bagaman bihirang pinag-uusapan ay mahalaga dahil sa mga leksyon na ibinigay nito tungkol sa mga estratehiya ng militar at ang epekto nito sa parehong bansa na nagdulot ng diplomatikong pagbabago at isang mas malalim na pag-unawa sa mga pointless na laban para sa teritoryo. Number 4, Winter War. Ang Winter War, na kilala rin bilang Russian-Finnish War, ay isang digmaan sa pagitan ng Soviet Union at Finland na naganap mula November 30, 1939 hanggang March 13, 1940. Nagsimula ang digmaan ng sugubin ng Soviet Union ng Finland 3 buwan matapos ang pagsiklab ng World War II na may layuning palawaki ng kanilang sakop hanggang sa Karelian Isthmus upang maprotektahan ang Leningrad mula sa posibleng pag-atake ng Germany. Ang digmaan ay hindi naging madali para sa Soviet Union. Sa kabila ng kanilang malaking bilang at mas makabagong kagamitan, nagdusa sila ng mabibigat na casualty. Ang maayos na estratehiya na gamit ang mga gerilya at hit and run tactics sa napakalamig na temperatura na minsan ay umaabot sa negative 43 degrees Celsius ay determinadong madepensahan ng mga Finn ng kanilang teritoryo na nagresulta sa malaking pagkatalo ng mga sundalong Soviet. Ayon sa ilang ulat, libu-libong sundalong Soviet ang namatay o nasugatan at marami sa kanilang mga tangke at sasakyang pandigma ang nasira o nasamsam ng mga Finnish. Samantala natapos ang digmaan sa pamamagitan ng Moscow Peace Treaty noong March 13, 1940 na kung saan kinailangan ng Finland na magbigay ng ilang teritoryo sa Soviet Union, kabilang ang Karelian Isthmus at ilang mga isla sa Gulf of Finland. Ang Soviet Union ay nagkaroon ng malaking pagkalugi sa tao at kagamitan, habang ang Finland ay nawalan ng malaking bahagi ng kanilang teritoryo. Ang Winter War ay madalas na nakakalimutan dahil ito ay naganap sa pagitan ng mas malalaking kaganapan ng World War II, kaya't madalas itong hindi napapansin sa kasaysayan. Bagaman kahit na mahalaga ang epekto nito sa geopolitika ng rehiyon, hindi pa rin ito nagkaroon ng malawakang epekto sa pandaigdigang politika kumpara sa iba pang mga digmaan. Ang Winter War ay isang halimbawa ng kung paano ang isang maliit na bansa ay maaaring magbigay ng matinding depensa laban sa isang mas malaking puwersa, at ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng estratehiya at determinasyon sa digmaan. Number 5, the Pig War of 1859. Ang Pig War ng 1859 ay isang kakaibang insidente sa kasaysayan na naganap sa San Juan Islands sa pagitan ng Vancouver Island na ngayon ay bahagi na ng Canada at Washington Territory na ngayon ay bahagi ng United States. Nagsimula ito noong June 15, 1859 nang barilin ng Amerikanong settler na si Lyman Cutler ang isang baboy na pag-aari ng empleyado ng Hudson's Bay Company na isang kumpanyang British. Ang insidenteng ito ay nagpasiklab ng tensyon sa pagitan ng United States at ng United Kingdom na parehong nag-aangkin sa San Juan Islands dahil sa hindi malinaw na hangganan na itinakda ng Oregon Treaty ng 1846.
Ang Oregon Treaty ay nagtakda ng paghahati sa 49 parallel, ngunit hindi malinaw kung aling channel ang tinutukoy sa kasunduan, kung ang Haros Strait ba na malapit sa Vancouver Island o ang Rosario Strait na malapit naman sa mainland. Dahil dito parehong nag-angkin ng British at American sa buong isla. Gayunpaman, ang Hudson's Bay Company ay nakapagtatag ng Bellevue Ship Farm sa San Juan Island noong 1853, habang ang mga American settler ay nagsimulang magtayo ng kanilang mga tahanan sa isla noong 1859. Samantala, nang bantaang arestuhin si Lyman Cutler at paalisin ng mga American settler, ay humingi sila ng proteksyon mula kay Brigadier General William S. Harney, ang anti-British na commander ng Department of Oregon. Bilang tugon, ipinadala ni Harney si Captain George E. Pickett kasama ang 64 na sundalo sa San Juan Island. Ang pagdating ng mga sundalong Amerikano ay nagdulot ng galit kay Governor James Douglas ng Vancouver Island, na nagpadala naman ng mga British warships sa isla. Sa kabila ng tensyon, walang aktual na laban ang naganap at walang namatay sa magkabila na panig. Ang sitwasyon ay nanatiling isang standoff hanggang sa magpasya ang German Emperor na si Kaiser Wilhelm I na mapagbigyan ng United States noong 1872 na ibigay ang San Juan Island sa Amerika. Ang Pig War ay isang halimbawa ng kung paano ang isang maliit na insidente ay maaring magdulot ng malaking tensyon, ngunit sa huli ay naresolba sa pamamagitan ng diplomatikong paraan. Number 6, the War of Triple Alliance. Ang War of the Triple Alliance, nakilala rin bilang Paraguayan War, ay isang digmaan na naganap mula 1864 hanggang 1870 sa pagitan ng Paraguay at ng alyansang binubuo ng Argentina, Brazil at Uruguay. Ito ang pinakamadugo na digmaan sa kasaysayan ng Latin America na nagresulta sa napakalaking pagkasira at pagkawala ng buhay. Nagsimula ang digmaan dahil sa mga alitan sa borders sa pagitan ng Paraguay at ng mas makapangyarihang mga kapitbahay na bansa nito, ang Argentina at Brazil. Noong 1864, tinulungan ng Brazil ang isang leader ng Uruguay na patalsikin ng kanyang kalaban, na nagdulot ng pangamba kay Francisco Solano Lopez, ang diktador ng Paraguay, na ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ay nanganganib. Dahil dito, nagdeklara ng digmaan si Lopez laban sa Brazil. Sumali ang Argentina at Uruguay sa Brazil upang bumuo ng Triple Alliance at magdeklara ng digmaan laban sa Paraguay noong May 1, 1865. Sa simula ng digmaan, nagtagumpay ang mga puwersa ng Paraguay sa pagsalakay sa mga probinsya ng Brazil at Argentina. Ngunit dahil sa mga problema sa logistic at mas malaki ang bilang ng Triple Alliance troops, napilitan ng mga Paraguayan na umatras. Ang digmaan ay nagdulot ng napakalaking pagkasira sa Paraguay. Halos 60 to 70% ng populasyon ng bansa, kabilang ang malaking bahagi ng mga kalalakihan, ay namatay dahil sa labanan, gutom at sakit. Ang Paraguay ay napilitang isuko ang malaking bahagi ng teritoryo nito sa Argentina at Brazil. Ang War of the Triple Alliance ay isang halimbawa ng isang forgotten war. Dahil sa kabila ng malaking epekto nito sa kasaysayan ng rehiyon, hindi ito gaanong kilala sa labas ng South America. Ang digmaan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa Paraguay na nagtagal ng maraming dekada bago ito muling nakabangon. Ang mga alaala ng digmaan ay nananatiling bahagi ng pambansang kamalayan ng Paraguay na nagsisilbing paalala ng sakripisyo at katatagan ng kanilang mga ninuno. Number 7, the Aceh War. Ang Aceh War na naganap noong 1873 hanggang 1904, nakilala rin bilang Dutch War o Infidel War, ay isang matagal at madugong alitan sa pagitan ng Sultanate of Aceh at Kaharian ng Netherlands. Nagsimula ito noong 1873 matapos ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga representatives ng Aceh at United States sa Singapore, na nagdulot ng pagkilos ng mga Dutch upang sakupin ang Aceh. Noong 1873, nagpadala ang Netherlands ng 2 ekspedisyon sa Aceh. Sa unang ekspedisyon, nakuha nila ang palasyo ng sultan, ngunit hindi nagtagal ang kanilang kontrol dahil sa matinding paglaban ng mga Acehnese. Matapos ang pagkamatay ng sultan, nagpatuloy ang digmaan sa anyo ng gerilya. Ang mga Acehnese ay nagpatuloy sa paglaban sa kabila ng pagkakaroon ng kasunduan na nagtatakda ng soberanya ng Dutch sa lugar. Noong 1899, itinalaga si J.B. Van Hoets bilang military and civil governor ng Aceh. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ginamit ang castle strategy na nagbigay ng mga pinalakas na base para sa mga Dutch troops na nagresulta sa mabilis na pagsakop sa buong rehiyon. Sa huli, nagtagumpay ang Netherlands at nakuha ang kontrol sa Aceh na naging bahagi ng Dutch East Indies.
Tinataya na nasa 60,000 to 70,000 Chinese at 37,000 Dutch ang namatay, kabilang na ang mga namatay dahil sa kolera. Ang Aceh War ay isang halimbawa ng matinding paglaban ng isang maliit na bansa laban sa isang mas makapangyarihang mananakop. Bagaman hindi ito kilala ng iba pang mga digmaan, ang epekto nito sa kasaysayan ng Indonesia at Netherlands ay malaki. Ang digmaan ay nagpakita ng determinasyon ng mga Acehnese na ipagtanggol ang kanilang lupain at kultura laban sa kolonyalismo. Ang Aceh War ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan na nagpapakita ng determinasyon ng mga Acehnese na protektahan ang kanilang likas na yaman at soberanya. Number 8. Ifni War. Ang Ifni War, na kilala rin bilang La Guerra Olvidada o The Forgotten War sa Spain, ay isang serye ng mga armadong paglusob ng mga Moroccan insurgents sa Spanish West Africa mula October 1957 hanggang June 1958. Ang lungsod ng Sidi Ifni ay ipinasa sa Spanish Empire noong 1860 matapos ang Hispano-Moroccan War. Matapos makamit ng Morocco ang kalayaan mula sa France at Spain noong 1956, inangad nitong bawiin ang mga natitirang teritoryo ng Spain sa West Africa. Noong October 1957, nagsimulang magtipon ng mga Moroccan militias malapit sa teritoryo ng Ifni. Noong November ng parehong taon, inatake ng mga Moroccan forces ang Ifni na nagpilit sa mga Spanish na iwanan ng karamihan ng teritoryo at umatras sa paligid ng Sidi Ifni. Ang lungsod ng Sidi Ifni ay napalibutan ng mga Moroccan forces, ngunit matagumpay na naipagtanggol ng mga Spanish sa tulong ng Spanish Navy. Samantala, isang mabigat na laban ang naganap sa pagitan ng Moroccan Army of Liberation at mga Spanish forces sa Spanish Sahara na tinatawag na Battle of Echera. Ang digmaan ay nagtapos sa Treaty of Angra de Sintra noong April 1958, kung saan karamihan ng teritoryo ng Ifni ay ibinalik sa Morocco maliban sa Sidi Ifni na nanatili sa ilalim ng kontrol ng Spain hanggang 1969. Ang Ifni War ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng decolonization sa Africa, ngunit madalas itong nakakaligtaan sa mga pag-uusap tungkol sa mga digmaan ng 20th century. Ang mga epekto ng digmaan ay nagresulta sa mga pagbabago sa teritoryo, kung saan ang Cape Juby Strip ay ibinalik sa Morocco ng Spain at ang Sidi Ifni ay nanatili sa ilalim ng kontrol ng Spain hanggang 1969. Samantala, tinatayang 190 Spanish ang namatay, 500 ang nasugatan at 80 ang nawawala, habang sa panig naman ng Moroccan ay tinatayang 800 to 1,000 ang namatay. Number 9. First Chechen War. Ang First Chechen War na naganap noong 1994 hanggang 1996 ay isang madugo na laban sa pagitan ng Russian Federation at ng separatist Chechen Republic of Ichkeria. Nagsimula ito noong December 11, 1994 nang maglunsad ang Russia ng isang malawakang offensive attack upang muling makuha ang kontrol sa Chechnya, na nagdeklara ng kalayaan mula sa Moscow noong 1991 kasunod ng pagbagsak ng Soviet Union. Ang digmaan ay nag-ugat sa kagustuhan ng Chechnya na maging malaya at ang pagtutol ng Russia na mawalan ng teritoryo. Sa kabila ng mas malaking bilang ng mga sundalo at mas modernong kagamitan ng Russia, nahirapan silang talunin ang mga Chechen guerrilla na gumagamit ng mga taktika ng hit and run at nakinabang sa kanilang kaalaman sa kanilang lokal na teritoryo. Ang labanan sa Grozny, ang capital ng Chechnya, ay isa sa mga pinakamatindi at pinakamadugong lugar kung saan nangyari ang digmaan. Ang lungsod ay halos nawasak na at libu-libong sibilyan ang namatay. Sa kabila ng mga pagsisikap ng Russia, hindi nila nagawang talunin ng mga Chechen fighters na patuloy na nagsagawa ng mga surprise attacks at raid. Noong August 1996, matapos ang halos 2 taon ng labanan, napilitan ng Russia na makipagkasundo sa pamamagitan ng isang kasunduan tungkol sa kapayapaan, ang Khasavyurt Accord, na nagbigay ng de facto independence sa Chechnya. Ang digmaan ay nagresulta sa malaking pagkasira ng infrastruktura at ekonomiya ng Chechnya at tinataya na 30,000 hanggang 100,000 na sibilyan ang namatay, kasama ang libu-libong sundalo mula sa magkabila na panig. Ang First Chechen War ay isang halimbawa ng isang forgotten war dahil sa kabila ng malaking epekto nito sa rehiyon at sa mga buhay ng mga tao, hindi ito gaanong nalalaman ng mga tao sa labas ng Russia at Chechnya. Ang mga alaala ng digmaan ay nananatiling sariwa sa mga nakaligtas at patuloy na nagiging bahagi ng kasaysayan ng modernong Russia at Chechnya. Ang digmaan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa rehiyon
na nagtagal ng maraming dekada bago ito muling nakabangon. Ang mga alaala ng digmaan ay nagsisilbing paalala ng sakripisyo at katatagan ng mga tao sa gitna ng matinding pagsubok. Number 10, The Lithuanian Wars of Independence. Ang Lithuanian Wars of Independence noong 1918 hanggang 1920 ay serya ng mga labanan na nilabanan ng Lithuania para makamit at mapanatili ang kanilang kalayaan pagkatapos ng World War I na isang labanang madalas makaligtaan ngunit napakahalaga para sa kanilang independence. Noong February 16, 1918, idineklara ng Lithuania ang kanilang kalayaan mula sa imperyo ng Russia. Ngunit agad itong binalot ng mga banta mula sa iba't ibang puwersa. Nang umatras ang mga German troops mula sa rehiyon, isang power vacuum ang nabuo na sinamantala ng Soviet Russia upang subukang mabawi ang dating mga teritoryo nito. Nagsimula ang Lithuanian-Soviet War kung saan ang mga Soviet forces ay naglakbay papuntang west. Sinusubukan ding ipalaganap ang komunismo sa Baltic region. Kahit na nahirapan ng Lithuania sa simula, nakabuo sila ng depensa at sa tulong ng German Freikorps nagawa nilang itulak pabalik ang mga Soviet noong early 1919. Gayunpaman hindi pa natatapos ang gulo. Noong huling bahagi ng 1919, humarap naman ng Lithuania sa bagong banta mula sa West Russian Volunteer Army na pinamumunuan ni Bermont Avalov na isang pro-German at anti-Bolshevik forces na nais kontrolin ng rehiyon. Kahit na limitado ang kanilang puwersa, matagumpay na napigilan ng Lithuania ang mga pag-atake ng Russian forces sa tulong ng mga kaalyadong bansa. Ngunit may pangatlong malaking hamon ang nagmula sa kanilang karatig bansa na Poland na nakipaglaban sa Lithuania kaugnay sa teritoryo ng Vilnius na nauwi sa Polish-Lithuanian conflict. Ang labanan ay nagresulta sa Jelligovskis Mutiny noong 1920 kung saan nasakop ng mga puwersa ng Poland ang Vilnius na nanatili sa ilalim ng kanilang kontrol hanggang sa World War II. Bagaman nawala ang Vilnius, matagumpay na naprotektahan ng Lithuania ang karamihan sa kanilang teritoryo at nagpatatag ng kanilang independence na pinagtibay sa pamamagitan ng Soviet-Lithuanian Peace Treaty noong July 1920 kung saan kinilala ng Soviet Russia ang soberanya ng Lithuania. Bagaman mahalaga ang mga digmaang ito sa pagkabuo ng modernong Lithuania, madalas itong nalilimutan dahil sa komplikadong kasaysayan at dahil sa mas malalaking pandaigdigang kaganapan tulad ng World War I at Russian Civil War. Gayunpaman, ang Lithuanian Wars of Independence ay patunay ng katatagan ng isang maliit na bansa na lumaban para sa kanilang kalayaan sa gitna ng regional conflicts.